Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Sister Mian. Praise God. In behalf sa kongregasyon ng God is with Us Christian Mission Church sa Barangay Holy Spirit, Quezon City, ay bumabati sa inyo ng ikawalong taong anniversary nyo na matanggumpay. Dito po sa Heart of Christ Mission Church. Hallelujah. Salamat sa inyong Pastora Noemi, na bumati ngayon. Hallelujah. Pastora Maricel, at marami pong lingkod ng Diyos dito na itatayo, mga kapatid. Sino po yung mga original na mga membro dito? Pakitaas ng kamay. Wonderful. Sino po yung mga bago po, mga kapatid? Praise God. Praise God. Sino po yung mga first timer ngayon? Praise God. Wonderful God. Hallelujah. You are welcome in the house of the Lord. Si Haring David, no? Sinabi niya, I was glad. Ako'y nagagalak ng ako'y anyayahan pumunta sa bahay ng Diyos. Praise God. Dito mo mararanasan ang presensya ng Diyos. Dito ka yayakapin ng Diyos. Dito ka katatagpuin ng Diyos, kapatid. Kaya itong lugar ninyo dito, pangatlo na ako dito, mga kapatid, na nag-preach. Hallelujah, excited ako. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Si Sister Altia, ang music director ninyo. Alam nyo, promotion belongs to God. Pag mapagkatiwalaan ka sa maliit na mga bagay, if you are faithful to little things, mapagkakatiwalaan ka sa mga malalaking bagay. Nagsisimula sa maliliit na mga bagay. Pero sa harapan ng Diyos, maliit, malaki. Hallelujah. Malaki ang puso. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let us pray. Dakilang Diyos Ama, salamat po sa araw na ito. Ito ang araw na ginawa mo para kami ay magpuri, magsamba sa iyo. Salamat, Ama, sa mga anak mo sa lugar na ito na tinawag. Tapat ka na tumawag, Panginoong Diyos, sa mga anak mo dito. Lord, mangusap ka sa umagang ito sa bawat puso ng mga anak mo. Bawat isa na narito, Panginoon, katagpuin mo po. Lord, salamat po sa gagawin mo. Gamitin niyo lamang ang iyong lingkod. Kayo po, Panginoon, ang maitaas. Kayo po ang mapapurihan. Sa iyo ang karangalan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Nung pumunta si Sister Altia, mga 2 linggong nakakaraan na, sabi niya, Pastor, kayo po sana yung speaker namin. Ay, kasama niya si Brother Arman. Praise God. Sabi niya, hindi na nagpatumpik-tumpik. Ang ating teksto ay makikita doon sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 24. Praise God. Ito, matandaan ko. Na-preach ko na ito doon sa San Jose City. No? Tapat ang tumawag sa inyo. At gagawin niya ang lahat ng bagay na ito. Gagawin niya ang mga bagay na ito. At gagawin niya. Bira, napakasimple na salita ng Diyos. Pero isang salita lang ng Diyos, kaya kang baguhin. Praise God. So, yung tema is His faithfulness sustain us. No? Yung katapatan ng Diyos, isustenir niya tayo. Ano Tagalog ng sustain? Ha? Ilocano? Mantener, sustener.
at saka disponer. Hallelujah. Parang mga kanya na, mga broken Spanish. Hallelujah. Isusustain niya tayo. Ibig sabihin, kaya niya tayong pangalagaan. Praise God. Kaya niya tayong itaguyod. Praise God. Mula sa simula hanggang sa katapusan. Because of His great faithfulness. Dakila ang kanyang katapatan. Tapos ang susunod doon na praise is, His mission, equip us and send us. Praise the Lord. Napakaganda yung tema ninyo. 8. Praise God, ika-8. No? Anibersaryo. And I believe with all my heart na kung ang Diyos ang nagtatag ng iglesyang ito, siya ang nagtatag. Amen? Do you believe? Amen. Because Jesus said, I will build my church. Hallelujah. Sa buong mundong ito, church age ang tawag ngayon. Dispensation of church age. Ito, ang mga tunawag sa lugar na ito. Kayo po, tinawag ng Diyos. Tapat ang Diyos na tumawag. I-compare mo doon sa 1 Corinthians chapter 1, verse 9. Mga kapatid, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipagkaisa kayo sa ating Panginoong Hesukristo. Praise God. So, tapat ang Diyos. Talakayin natin, what does it mean that God is faithful? Ano ang ipakahulugan na ang Diyos ay tapat? Praise God. Refers to His loyalty, His self-loyalty, mga kapatid. Yung katapatan ng Diyos sa sarili niya at sa entire creation ng Diyos. Tapat, matapat, at katapatan. Praise God. Hallelujah. God's faithfulness. Napakadakila ang katapatan ng Diyos, mga kapatid. At sinabi ng Lamentation, chapter 3, 22 and 23. No? They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ibig sabihin, sa Tagalog, ito'y laging sariwa. Ang katapatan ng Diyos, ito'y laging sariwa bawat umaga. Kapatid sa Panginoon, matapat ang Diyos. At makikita ninyo na sa Diyos, tungkol sa kanyang karakter ito. It refers to His self-loyalty sa kanyang sarili. At the same time, His character. His very own character. Yung katangian ng Diyos. He cannot change. Hindi siya mababago. Praise God. Hindi siya nagbabago. Hallelujah. And it pertains also to His promise sa kanyang pangako. And the Bible, thousands of promises of God. Precious promises of God. Precious, mahalagang mga pangako ng Diyos. May mga tao na ba na nagpangako sa inyo? Ang pangako, promise,
Napaka makapangyarihan yan. Parang sinumpaan yan. Parang panata yan. Promise made not to be broken. Sa Diyos, mga kapatid, siya lang. He remains faithful. Mananatili siyang tapat kailanman. Amen. Mananatiling. He cannot change His character nor fail to perform all He has promised. Thus, He will always do what He has promised to do. Gagawin at gagawin ng Diyos ang Kanyang ipinangako. And this is not applicable to man. Dahil ang tao may tatlong rason na hindi niya napupulpil o natutupad ang kanyang pangako. Do you know that? Huh? We might decide to do, but we cannot do it. Nangyari na sa iyong buhay yan, tao ka, di ba? Pero sa Diyos, hindi pwede yan. Amen? At maraming sinabi, tinawag ako, pinili ako ng Diyos. Tinawag, pinili. Hindi ko alam kung binulungan ka lang o inimbita ka lang o pinilit ka lang. Pero, alam mo kung ang Diyos ang tumawag sa iyo. Alam mo ang Diyos ang pumili sa iyo. Hindi siya nagbibiro. Praise God. Tapat siya na tumawag sa inyo. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica. Ganon din sa mga taga Corinto. Ganon din sa iglesia dito sa San Isidro. Sa Holy Spirit, all over the world, kung saan ang mga lugar at mga Kristiyano na inipon ng Diyos, tinawag niya. Praise God. Isa pa ang tao, di ba, mahina ang tao. We might not able to do what we have promised. No? At isa pa, malimutan natin. Pero ang Diyos hindi nakakalimot. Napapaloob doon sa Kanyang katapatan. Hallelujah! Kaya minsan may sabi na, ang tao'y marupok, madaling lumimot. Lahat ng sinumpaan mo minsan, na mga tungkulin, maging sa mga politiko, nanumpa sila. I will try my best to do my duty. Di ba? Kahit sa iglesia, lahat. But sometimes, nagpipilyor tayo, mga kapatid. The frailties and weakness of human being. But to God, hallelujah! Ang Diyos na tumawag sa iyo, sa akin, hallelujah, ay manatiling tapat at handa niyang tuparin ang kanyang mga pangako. In the Bible, God's faithfulness is clearly demonstrated from Genesis to Revelation. 66 book. Nasa 2 Peter na po ako. Old Testament natapos ko na. Nasa 2 Peter na po ako. Kuwan na lang na libro. 2 Peter, 1 and 2, 3 John, Jude, and Revelation. Anim na lang na books o libro. Matatapos ko na sa biyaya ng Diyos. Gusto mong tumibay sa iyong pananampalataya sa Panginoon? Yung kalooban ng Diyos, kung sino ang Diyos, i-reveal niya sa Word of God. Kaya, Bible reading is a vital for your intimacy relationship to God. Huwag niyong babaliwalain ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Pakikinig ng salita ng Diyos. Pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagsasaulo
sa salita ng Diyos at pagbubulay-bulay at pagsasagawa sa salita ng Diyos. Diyan nakabase, diyan tatatag ang ating relasyon sa Diyos. Hindi magigiba, mga kapatid. Hindi lang nakinig ka at lumabas, hindi mo ina-apply ang salita ng Diyos. Huwag mong kalilimutang basahin araw at gabi. Sabi niya sa Joshua chapter 1 verse 8. Di ba? Pero minsan, hindi natin nasusunod. Pero the Lord is faithful. Amen. Anak, hindi pa huli ang lahat. Malapit na akong babalik. Basahin mo ang aking salita. Amen. Alam nyo, every page of the Bible, no, ito kwento lamang, no, yung isang anak, pumunta sa Manila at mag-aral galing probinsya. Yung ama, pinadalahan niya ng Biblia. Praise God. So, yung anak, huwag mong kakalimutang basahin ang Biblia, ha? Upo tay. Kaya napaka-pitful. Yung mga anak, mga magulang niya sa paglilingkod. Tapos sabi niya ng anak, magtagal sa Manila, sabi niya, tay, nagsulat, wala pang cellphone, padalaan mo ako ng pera. Sabi niya, padalaan mo ako ng pera? Wala na akong pang tuition, wala na akong mga allowance. Sabi ng ama niya, sumulat lang ng mga ama niya, basahin mo ang Biblia mo. Sabi niya, ba tayo ng Biblia? Sabi niya. So, ulit na naman, sulat tayo. Pagka hindi ka magpadala ng pera, sabi niya, wala ka ng anak. Maglayas na ako. Sabi na naman ama, basahin mo ang Biblia mo. So marami. Tapos, umuwi na lang yung anak. No? Umuwi na lang. Kasi wala namang pera pinapadala ng tatay. Puro Biblia. Ang binasabi niya na basahin mo. Alam niyo, mga kapatid, umuwi siya. Nasa Bible niya pala yung pera na ibinlagay ng ama niya. Ibig sabihin, hindi nagbabasa ng Biblia niya. Minsan tayo, nandyan na yung blessing ng Lord sa ating mga buhay, sa mundong ito. Pero sa totoo, wala tayong parang binabaliwala lang natin. We ignore the important things. Yan ay makikita mo kung yung katapatan ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Okay, kuha na po yun. Yung mga rason na yan. Ayan, natalakay ko na yan. Okay. He never changes His mind. Ang Diyos, ang katangian niya, hindi nagbabago sa kanyang pag-iisip. Pero ang tao, madaling magbagong isip. Kahit Kristiyano na tayo, nagbabago minsan isip natin, di ba? Anong patunay ng Panginoon? Sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Praise God. God's gift. No? He never changes in His mind about His calling and God's gift. Yung kaloob ng Diyos, amen? Ano ba ang kaloob ng Diyos sa iyo, kapatid? Na tinanggap mo? Number 1, buhay. Amen. Lahat sa Kanya. Pero, kasi tayo, creator tayo, linikha niya tayo. Amen. Tapos, pangalawa, tinubos niya tayo kasi nagkasala tayo, naudlot yung ating relasyon sa Diyos. Amen. So, tinubos niya tayo. Praise God. So, 2 beses tayo hinagip ng Diyos. Nilikha niya na tayo. Tapos, nung nahulog pa tayo, linigtas niya tayo. Gifts of salvation. For by grace ye are saved through faith. No?
sa pamamagitan ng kagandaang loob ng Diyos, amen, naligtas tayo. Sa kagandaang loob ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos. Amen? Pag tinanggap mo si Jesus Christ, ang biyaya ng Diyos, ligtas ka. Praise God. Thank you, Lord. Panghawakan mo. Dahil matapat ang Diyos na nagbigay ng kaloob sa iyo ng kaligtasan. Ang iba kasi, nagdududa sila kaagad sa Diyos. Para yung mga Israel na pinaalis na sila sa Egypto, dumaan sila sa ilang upang hubugin sila bago sila makapunta sa Kanaan, sa Promised Land. Pero doon pa lang, pinaispayan doon, nag-negative na sila. Kaya marami ding Kristiyano, tao na negative sa buhay nila. Pero ang totoong makapunta sa langit, determinado. Amen? Porsigido. Dahil ang Diyos porsigido talaga na nagmisyon sa atin dito sa lupa. Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pag sinabi ng Diyos, amen, settled na yan. What God says. God said it, that settled it. Praise God. Hallelujah. Whether you believe it or not, pag sinabi ng Diyos, mangyayari yan. Hindi nakabase doon sa pananampalataya mo, kundi ito'y kaloob niya. And hindi nagbabago ang Diyos. Ikaw lang talaga, loob na. Praise God. Amen? Itinatag ng Diyos, even the gates of hell shall not prevail against it. Magtatagumpay. Kaya thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Tapat ang Diyos na tumawag sa atin upang makipagkaisa sa ating Panginoong Jesucristo. So nagkaroon tayo ng relasyon muli sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi nagmula sa atin. Ito'y kaloob ng Diyos. Hallelujah! Kaloob ng Diyos ito, mga kapatid, sa atin. Tapos tinawag ka niya. Ang tinawag niya, mga kapatid, pinili niya at luluwalhatiin niya. Kaya all things work together for good to those who love God. Kaya ang lahat ng mga bagay nagkakalakip-lakip na gumagawa ng ikabubuti sa mga nagmamahal sa Diyos. Tinawag ako ng Diyos, 1974, Easter Sunday. I was 10 years old. I'm almost 62 na ako. Ibig sabihin, God remains faithful. Hallelujah! Siya'y tapat! Hallelujah! Habang ako'y nabubuhay. At siya'y napakabuti. Kaya lumabas yung awit na the goodness of God. Ika'y tapat sa habang buhay. Praise God! Sa iyong buhay, kapatid, tapat ang Diyos. Ikaw ba'y magtatapat din? Tapat ang Diyos mo, tapat ka. Amen. Hindi pwedeng may DNA ka ng Diyos through Jesus Christ. Hallelujah. Kaya sabi ko nga, you must, what God said, sinabi ng Diyos, settled na. Pag sinabi niya, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe it not, whosoever believe it, have everlasting life, but those who do not believe shall be condemned. What does it mean? Pag sinabi ng Diyos, maniwala man yung mga tao, nandiyan na yung salita ng Diyos, pagharap nila sa Panginoon, tapos na yan. Sa mga sumampalataya, may buhay na walang hanggan na. Yung mga hindi sumampalataya, kondinado na yan. Siya na nagsabi ng Word of God. Kailangan niya, habang nabubuhay, may tsansa siya na magbalik loob sa Panginoon. Tinatawag siya ng Diyos. Tapat ang tumatawag sa iyo. Pero maliban lang, kung tinatawag ka na, pero ayaw mong tumugon. Tutugon ka ba sa Diyos na matapat na tumawag sa iyo? As I've said, 1974, I was 10 years old. 51 or 52 years, God remains faithful in my life. I will testify. Hallelujah. So, the God's faithfulness, amen, in my life. So, anong response ko? I'm so grateful. Every day,
Kaya minsan one of my favorite song, hallelujah, ang Lamentation chapter 3, mga kapatid. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Tunay kang matapat, Panginoon. Araw-araw, mahapon, matanghali, maumaga, ikaw ay matapat. Maaaring ako hindi magtapat minsan sa Panginoon. Pero siya ay laging tapat. Kaya, Lord, anong isusukli ko sa iyo? Napakatapat mo. Saan ka pupunta kung may asawa ka? Tapos nagtataksil, hindi matapat yung asawa mo. Pero ikaw tapat. Mananatili kang tapat. Bandang huli, magiging tapat yung asawa mo. Amen? Sa Lord, di ba? Mananatili kang tapat sa Panginoon. Praise God. Ang mga tao napakadaling magbago ngayon. Kakaharap mo lang, ngayon susumpa ka sa Panginoon. Ang iba, Lord, I accept you as my Lord and Savior right now. Amen, Lord. I have eternal life. Pero mamaya, bukas, para kang ikinasal. Ayaw ko na. Para kang sumubo ng mainit na kanin o pagkain tapos mainit na mainit. Hindi mo nga nanganguya, hindi mo rin malunok, ilinuwa mo. No? Hindi po ganoon ang Diyos. Pero tayo minsan, nagaganon tayo. Pero, ang nais ng Diyos, praise God, His faithfulness sustain us. Kaya maunawaan natin yun talaga. Amen? Itataguyod ka niya. Aalagaan ka niya. Praise God. Alam mo, laging nagwawagi ang Diyos. Diba? Yung faithful love. Faithful na love pa. Diba? Parang yung classical na mga love song, paborito ko rin yung faithful love. No? Kaya ang team song namin ni Mrs. noon sa wordly ng Kenny Rogers na I will always love you. Anong mga circumstance na mangyari, but nagre-remind na I will always love you. Para maunawaan nyo ang totoong pag-ibig ng Diyos sa Biblia, basahin nyo ang Book of Hosea. Si Propeta Hosea, ang kanyang asawa, nagtaksil. At inilarawan din na ang Diyos ay Diyos na may marriage contract sa Israel. May covenant siya. Pero nagtaksil din ang Israel. But, kaya nga nabuo yung lamentation, mga kapatid, because of God's great faithfulness. Malilipol sila. Pero God's great faithfulness, He sustained. Dahil may pangako siya. Amen. Kaya yung mga talagang matapat sa Panginoon, magmi-mission yan. I-equip ka muna ng Diyos bago kanya isi-send. Hindi mauuna yung isend ka niya na hindi ka pa na-equip at wala kang faithfulness. Amen. So ang church na ito, I believe with all my heart. Praise God. Ang Diyos ang tumawag sa iyo na tapat. Gagawin niya ang mga bagay na ito. Ano yung mga bagay? Punta ka sa 23 ng 1 Thessalonian. Yung 23, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ano yung gagawin ng Diyos sa iyo? Praise God, dahil tapat siya at gagawin niya ang mga bagay na ito. Yung verse 23 doon. Amen? Maging banal. Bakit? Sinners tayo, hindi tayo holy. But God is a holy God. God is a faithful God. Kaya tinawag niya na tayo, mga kapatid, na faithful siya, na may pag-ibig, mga kapatid. Dahil sinner tayo, hindi tayo makaabot sa
standard ng Diyos, sa pamantayan ng Diyos, hindi tayo makaabot sa langit. But, siyang tumawag sa atin na makasalanan at tumugon tayo. Amen? From now on, Lord, you are my Lord and my Savior. Kaya ngayon, kapatid, kung hindi mo pa natatanggap ang Panginoon at tinatawag ka niya, na sabi niya, anak, tinatawag kita na maging anak ko. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tapat ang Diyos. Totoo ang salita ng Diyos. Maniwala ka o hindi, totoo yan, mga kapatid. Heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. So diyan kayo tatayo sa salita ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Praise God. Kaya pagpupuri sa Diyos, pasasalamat, pagdakila sa Diyos, pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at panatilihing walang dungis o kapintasan. Hallelujah! Ang inyong buong katauhan. Hallelujah! Yun ang nais ng Diyos. Yun ang gagawin ng Diyos sa iyo, sa akin, upang itayo ay may taguyod dahil sa kanyang katapatan sa ating buhay. Sa iglesyang ito, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Sa Kanya na makagawa ng higit pa kaysa maraari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. He is able to keep all promises. Higit pa nga sa ating kayang gawin o isipin ang magagawa ng Diyos. Hindi na babatay sa atin. Pero ngayon, nasintro sa human. Ang culmination ng tao, siya Antichrist. Kasi against Christ. Si Christ is godly, makadiyos ang kanyang sa tao, yung galing ng tao sinakyan ni Satan, dadayain niya doon. Mga kapatid, hindi nagbabase sa kagalingan, ka-smart ng tao, katalino ng tao, sa technology ng tao, so artificial intelligence, hindi po nababase doon, kundi doon sa Diyos na nagbigay ng kaalaman, karunungan, lumikha, makapangyarihan, buhay na Diyos. Kahit apoy, liniligtas niya ang kanyang mga anak. Kahit sa kamatayan, liniligtas ng Diyos. Praise God, because He is faithful. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Thank you, Lord. Ito, sinimula ito. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulaan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Kaya kang gawing banal ng Diyos, just as papapawalang sala ka niya. From now on, you will be justified. Di ba kung napriso ka, tapos nakalaya ka na, just pardon lang yun ang term. No? Pero sa Panginoon, as is na hindi ka na nagkakasala sa Kanyang harapan. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun niya lilimutin ang ating mga kasalanan. At gaano man karumi ang atin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. He is faithful and righteous ang Diyos. Kaya mga kapatid, walang alinlangan, walang pagdududa sa Diyos na pinaglilingkuran ko nung natagpuan ko ang Panginoon. Dapat mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, mayroong pagsamba, hindi mo malilimutan, kahit malayo, kahit may bagyo, pumunta ka at manalangin ka, kaya kang proteksyonan ng Diyos. Hallelujah. Prayer meeting. God is faithful in answering our prayer. Ang iba hindi nila naintindihan kung gaano katapat ang Diyos sa pagtugon ng kanilang mga daing. Praise God. Nangako ang Diyos kay Abraham na pagpapalain siya. Kasama niya si Sarah, mga kapatid. Ngunit baog si Sarah na pararamihin niya at magiging malaking bansa sila. Pero 13 years, 24 years, wala pa rin.
But God remained faithful to His promise. Sa Genesis chapter 21, makikita natin mga kapatid, that God is faithful. Pinagpala ng Diyos si Sarah at tinupad niya ang kanyang pangako. Binigyan niya ng anak. Yung hindi kayang gawin ng tao, nagagawa ang Diyos. God has His own time. Hindi sa gusto ng tao o sa iyo, yung gusto ng Diyos. Kaya doon sa faithfulness, may paghihintay ang Diyos, may takdang panahon. Hallelujah. You will remain faithful also to God because God is faithful in your life. God is faithful to our country. Mga kapatid, this world, the creation, kung babasahin mo ang Biblia, ngunit ang mga tao, kaya sabi niya sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, pakakatandaan nyo na si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. He is God. Hindi siya tao that He should lie. He should not change. He is God. At siya ang Diyos na hindi marunong sumira ng kanyang pangako. Hallelujah! Ang Diyos ay hindi marunong sumira ng kanyang pangako. At tapat siya sa mga nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Even to 1,000 generation. Sa salin lahi mo, God is faithful. Biro mo, isa lang ako. Ngayon, 5 ang anak. May isang asawa ako. Tapos 5 anak ko. Tapos may apo na ako na 4. Ibig sabihin, dumami na, nag-multiply na ako. Because of God's faithfulness. Amen. Sa buhay mo, kapatid. Sa pamilya mo, isang ama, maging tapat ka sa asawa mo. Dahil tapat ang Diyos sa inyo, nagsumpahan kayo sa harapan ng Diyos na matapat, na nakakita sa inyo. Amen. Si Pastor yata ay ikakasal, sabi niya. Pastor? Hindi. Alam niyo po, mga kapatid, ang Diyos ay tapat. They are new every morning. Sabi ko, araw-araw, namamalas ko ang katapatan ng Diyos. Dumating man si Tino, si Uwan, si Larosing, ang daming bagyo. Lumipas man si Ferdinand Marcos, former President Ferdinand Marcos, late, di ba? Si Cory, di ba? Si Ramos, si Estrada, di ba? Si Gloria, si Pinoy, si Duterte, si Bongbong, sino pa? Lumilipas, di ba? But God remained faithful to our country. Remain to His servant. Hallelujah! Si Jeremiah dati, hindi niya, panahon ng 4 na king, nagbababala na siya, magbalik loob tayo sa Panginoon. Pag hindi tayo magbalik loob sa Panginoon, ang Babylonian Empire ay kukubkubin niya ito. Mawawala ang templo natin kung hindi tayo maging tapat at magmamahal sa Diyos. Hallelujah, dahil ang Diyos tapat sa ating buhay. Wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. Huwag tayong gagawa ng Diyos na ibang Diyos at huwag tayong luluhod sa ibang Diyos. Alalahanin natin, hallelujah, ang araw ng Diyos ay sambahin natin. Hallelujah. Sundin lang natin ang Kanyang mga bilin. Matapat ang Diyos sa iyo, mga kapatid. Amen? Tapat ang Diyos. Tapat na susundin ng Diyos ang salita niya. Alam ko, mga kapatid, those who reject and ignore and disobey God until the end of their life at ayaw, matagal na tumatawag ang Diyos, kumakatok sa kanilang puso at ayaw nila, mga kapatid, mayroon silang kalalagyan. Nababase sa God's faithfulness yan, mga kapatid. Tapat ang Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Sa Deuteronomy 7 verse 9, verse 10, makikita nyo, ngunit lilipulin niya ang mga napupuot sa Kanya. At hindi maililigtas sa kaparusahan. Hindi sila makakaligtas sa kaparusahan. That's the power of the Word of God. God is faithful to Himself and to you, to His creation.
Why could I deny the Lord? Why you will deny the Lord? Why you don't, kailangan mag-alab yung pananampalataya mo at yung katapatan mo sa Panginoon sa paglilingkod mo. Praise God. Nowadays, mas lalo malapit na ang Panginoon, kapatid. Hallelujah! He will always remember. Inaalaala ng Diyos ang mga nahihirapan, mga karaingan niya ay di niya nakakalimutan. Sa buhay ko, ang dami kong pinagdaan ng kahirapan, mga pagsubok sa buhay. But He always remember His promise in my life. I know His word. Hallelujah. Kaya wag mong kaliligtang basahin, pagbulay-bulayan, upang matupad mo ang salita ng Diyos at ikaw ay sasagana at magtatagumpay. Yan ang sabi ng Panginoon. Praise God. Ngayon, ang gusto ng mga tao, materially, maging mayaman sila, lahat ng pleasure sa mundong ito, yun yung successful. No way. Hindi po yun totoo, mga kapatid. Hindi po yun. Dadayain ka lang ni Satanas. Kaya nga mismo ang Panginoong Hesus, dayain ni Satanas, tinukso niya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, sabi niya, sasamba ka sa akin at ibibigay ko ang lahat ng karyaan ng mundong ito. Di ba ang Diyos, si anak ng Diyos, nagpakatao siya, naging tao siya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Katulad natin, at itinatanyag niya ang mundo. But sabi niya, only the Lord God whom I serve. Hallelujah! Dahil ang pangako ng Diyos, sabi niya, kung ako, si Yahweh na yung paglilingkuran ng may katapatan, praise God, pahabain ko yung buhay niyo. Amen? Maging productive kayo. At aalisin ko ang iyong makaramdaman. Amen? Pagagalingin ko ang iyong makaramdaman. At pasasaganain ko ang inyong pagkain. Amen? Kahit putahin mo lang, may kangkong ka naman dyan, may isda ka naman dyan, di ba? Oh, mayroon ka namang piniritong, di ba? Pero yung salita ng Diyos, hallelujah, sa buhay mo, sa buhay ko, spiritual. Kaya sabi niya, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos at panatilihing walang kapintasan ang inyong buong katauhan. Yung espiritu ang una. Pagkain spiritual muna. Kaluluwa at katawan hanggang sa pagbalik ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Early this morning, pag-prayer na ako, nag-pray na ako, masakit dito ko. Pinagaling ako ng Panginoon. Nawala yung pain. Sometimes there is pain. Pero you continue, Lord, heal me. Lord, touch my body. Lord. Kasi, kung masakitin ka ng parang kang makamisyon, Lord, this is your temple. Templo mo ito. Amen. Ingatan mo, pinagkatiwala ng Diyos. Ang ganda naman ito. Mga kapatid. Si Jesus, makes my life very important person. I live it not I, but Christ live it in me. No longer I live, but Christ live it in me. By old nature, yung Ruben, masama yun. Notorious yun. Hindi makadiyos yun. Yung old sinful nature. But Christ, kasi gagawin kanyang banal, sanctify you holy, preserve your body until the coming of Christ without spot and blemish, your spirit and soul. Yan ang gusto ng Diyos sa iglesia, na maging matured. Hallelujah! Maging complete, mga kapatid. Kaya itong church na ito, hallelujah! Ang mga mabubuting bagay na pinasimulan ng Diyos sa buhay mo, mabubuting bagay, kaligtasan, paglago, ministry, family, everything, lahat ng abutin mo. Praise the Lord! Ipagpapalain ka ng Diyos. Anong oras na, mga kapatid? Maaga pa ba? Gusto ba niyo makinig? Hallelujah! Kung katapatan ng Diyos ang pag-uusapan natin at Kristiyanong buhay, kahit 1 linggo tayo dito, payag ako. Hallelujah. Alam niyo yung membro namin, sabi niya,
Hoy, makakain mo pa ba yung Bible? Buhangin, puro Bible study, wala ka nang tinarabaho. Dati masipag siya, nagtrabaho na siya, ganun. Sabi niya, hindi ka na makapagpapaaral ng anak mo. Kami, gabi-gabi kami, sisharing kami. No? Word of God. Alam mo, nung matured na siya, nagtrabaho na siya, nag-evangelize na siya, kumita na siya ng pera, napaaral niya yung mga anak ng dalawa, professional na sila. Praise God. Hindi tricycle ang, binigyan siya ng tricycle, hindi tricycle, binigyan siya ng Lord ng 10-wheelers, malaking truck. Yun, forwarding ang kanyang kwan. Praise God. Pero hindi nakabase dito. Hallelujah. Ang unang young people namin, mga kapatid, missionary sa Japan, naging pastor. Hindi nag-aaral ng Bible school. Dahil prayerful siya, tumanim ang salita ng Panginoon. Yung mga mensahe ko, halimbawa ngayon, may mga nakikinig dyan na namemorize nila. Pumupunta sa isip nila lahat. Pagka nakikita ko, naririnig ko na yung siniring ko na salita ng Panginoon, yun niya yung binabahagi niya na. Na-duplicate niya. Praise God. Kasi tama ang Bible. Lahat ng narinig mo sa akin ay ipagkatiwala mo sa mga mapagkakatiwala ang magturo din ng iba. Parang, di ba ngayon chismis, nang bilis ang chismis, si Marites at saka si Marisol. Hindi yung taong mga kapatid, yung basta, wala akong pinatatamaan na mayuhan. Hindi po. Pero ang gospel, mga kapatid, hallelujah, the goodness of God, the faithfulness of God, the love of God, hallelujah, yun yung nag-i-ignite sa buhay ng mga Kristiyano. The blessings of God. Okay. Sa nature, totoo lang. Sa Kanya, hanggang naririto't buo ang daigdig, nagtanim, nag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi, hindi mapapatid. Di ba? Sa creation ng Diyos, ang mga tao lang, putol ng putol. Di ba? Paganda ng paganda. Di ba? Hanggang ang mga puno ng mga truso, yun na lang naanod. Amen? Yung kinalkal nila yung mga gold, mga bronze sa kabundukan. Ginawa nilang, ano mangyayari mga kapatid? Sisingilin ka na rin. Kasi, law of nature na ginawa ng Diyos na tao yan. Pero ang tao dahil sa kasakiman, sinira nila ang mundo. Pero, God will renovate this earth. Hallelujah. He will come back again. Tanging si Jesus lamang. Kaya kung ikaw, kapatid, marapture ka man o maiwang ka at nasa Panginoon ka dahil tapat ang Diyos. Hallelujah. Laging tapat. Kahit patay na nga ako, kaya kong buhayin ng Panginoon. The Bible says, amen, naniniwala ako yun. Maniwala ka man o hindi, mangyayari yun. Hallelujah. Thank you, Lord. Mayroon pa ba? 119, verse 90. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Amen. Hurt na ginawa ng Diyos. Pero, there is a new heaven and new earth. Pero, gagawin ng Diyos. Kahit na itong katawan natin, di ba? Tumatanda. Nagdi-deteriorate ito. Di ba? Kahit Miss Universe ka, mga ilang taon, kukunot na kayo, lilipas na yung kagandahan mo. Like flowers that fadeth. Pero, mga kapatid, gagawin ng Diyos. Hallelujah, incorruptible body. 1 Corinthians 15. Hallelujah, mababasa nyo dyan, yung sa resurrection na, mga kapatid. Hallelujah. So, dyan mga kapatid, in keeping His promises to His friends, Adam, Abraham, Moses, Joshua, amen? Yan lahat mga kapatid, pinangakuan ng Panginoon. Si David, pinangakuhan ng Diyos yan, tinupad niya. From Adam to Jesus Christ, 4,000 years. Yung promise niya na isisend ang Savior, dumating. Kaya malapit namang December, mga kapatid. Di ba? Totoo ang Bible, totoo ang promise ng Panginoon. Nangyayari ang history. Mga kapatid, ang iba hindi lang naniniwala, maniwala man sila o hindi, pero ikaw,
Maniwala ka na dahil talagang totoo ang Diyos, faithful ang Diyos, buhay ang Diyos, makapangyarihan at ang kanyang kaharian ay mananatili magpakailanman. The church is the bride of Christ. Kaya banal, buong kabanalan. Praise the name of Jesus. Ganun po yung plano ng Diyos sa iyo, sa iglesyang ito, na mananatiling tapat hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Thank you. Hallelujah. Praise the name of Jesus. In keeping His warning against His enemies, totoo ang Diyos. Lahat ng may kasamaan ng mga tao sa mundo, sa church, kung may mga unfaithfulness, may mga pagtataksil or mga nakagawa ng makasalanan, alam nyo, nakikita na lahat ng Diyos yan. Mga kapatid, kailangan magbalik loob sa Diyos, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pag hindi, si Ahab, si Jezebel, nangyari yung sinabi ng Diyos sa kanila. Maniwala sila o hindi. Kasi ang tao, minsan hindi naniniwala. Praise God. Okay? In times of temptation, sino ang maraming tukso, pagsubok sa buhay niya? Halos hindi mo na kaya at hindi mo na ka bumangon na Kristiyano. Pag wala na, gagawa na ang Diyos. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Ako, pag hindi ko na kaya, ang Diyos nang gagawa ng paraan. Pag magre-resort ka na ng mali, anak, vengeance is mine. Ang paghihiganti ay akin. Di ba sa tao, gusto mong maghiganti? Pero sabi niya kasi sa salita niya, vengeance is mine. The battle is not yours. The battle is of God. Kaya lahat ng laban ko, binigay ko sa Diyos. Sa laban niyo mga kapatid, sa iglesyang ito. Persecution man, anuman mga pagkuhan, manatili kayo sa Panginoon. Praise God. Tinatawag ka ng Diyos na matapat upang maging matapat din sa Kanya. Temporal lang tayo dito kapatid. Gusto ng Diyos. May lugar na pupuntahan. Ito, huhubugin ka ng Diyos sa iglesyang ito. Sa pamamagitan ng mga mensahe ng mga lingkod ng Diyos at patuloy mong paglilingkod ang Panginoon. First day mo, pag Sunday balik ka ulit at makinig ka ng salita ng Diyos. Dahil mararanasan mo ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Sasabihin mo, magtatapat ka rin ba? Yes, Lord. Magtatapat ako habang ako'y nabubuhay. Praise God, maglilingkod ako sa iyo. Help me, God. Tulungan mo po ako, Panginoon. Itataguyod ka ng Diyos. Didisiplinahin ka ng Diyos. God's faithfulness in discipline. Hallelujah. Dahil faithful ang Panginoon. Sabi niya doon sa last verse, kung nagtitiis kayo sa akin, makipaghari kayo sa akin. Kung ikahiya ninyo ako, ikakahiya ko kayo. Kung hindi kayo maging tapat, magiging tapat pa rin ako, sabi ng Panginoon. Dahil sa sarili niya. Kaya kailangan yung response natin sa Diyos. Lord, tapat ka na Diyos. Make me faithful. Help me to be faithful, Lord, until the end. At sa pag-judgment, ano sabi ng Panginoon? Well done, good and faithful servant. Yun ang maririnig mo. This church, hallelujah, is starting. God bless you all. Hallelujah. Tinawag ka ng Diyos, tanggapin mo si Jesus sa puso mo. Praise God. At ang Christian, sasabihin mo, Lord, help me to serve you faithfully until the end of my life. Praise God. Okay? Hanggang dyan muna mga kapatid. Thank you very much. Okay. Tumayo tayo mga kapatid. Awitin natin ang kabutihan ng Diyos, kabutihan ng Diyos. The goodness of God sa Tagalog version. Praise God. Somebody help me to sing. And then magpipray tayo. Mga kapatid.
you, Lord. Mic check. Thank you so much, Lord. Mic check. Tagalog version ba? Mahal kita, Panginoon. Walang hanggan. Hawak ko sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin mo ang kabutihan ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Kay mabuti magpakailanman. Ang tinig mo, pag-ibig mo, ang siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadilim. Ika'y aking kaibigan. Diyos aking ama. Hallelujah. Thank you, Father. Yan yung awit, kapatid. Awit mo dahil sa katapatan ng Diyos sa buhay mo. Yan yung response mo hanggang dito sa lupa, sa langit. Kailan may hindi nagbabago. Yes, hallelujah. Yeah, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Naririnig mo, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang tinitibok ng puso ng mga